Labis ng apektado ang pang-araw-araw na buhay ng 23 years old na si Bernard. Dahil sa kanyang iniindang sakit, halos mawalan na siya ng pag-asa sa buhay. Pero sa kanyang darating na kaarawan, determinado si Bernard na muling bumangon at magpatuloy sa buhay. Ang kanyang kalbaryo at pagsubok, tinutukan ni Luisito Santos ng Super Radio DZBB. Madalas na nasa loob lang ng bahay. Tinatago ko siya kasi di ko pa siya yung bully sa akin na, uy, ang laki ng ganyan mo. Walang kumpiyansa sa sarili. Parang lumalaki daw po yung kamay tsaka yung binte. Ganito raw dati si Bernard, 23 anyos. Pero ngayon, sa papalapit niyang kaarawan, may isa siyang kahilingan. Kapansin-pansin kay Bernard ang kanyang kanang binti na mas malaki kumpara sa kaliwa. Bernard, tong condition mo, kailan mo pa naramdaman to? Ano po ako, baby po. Habang lumalaki raw siya, kasabay na lumalaki ang kanyang binti. Ang sabi raw ng ilang kakilala, may elephantiasis si Bernard. Pero hindi naman nila ito nakumpirma. Naipagamot mo na ba tong paa mo? Hindi na po kasi dyan na po kasi yan eh. Hindi ko na po maanap kung si mama po nakakaalam ng pinagamot po ako yung bata pa ako. Wala naman siyang sakit kasi pinanganak ko siya, ganun na talaga siya eh. Yun na talaga yung paa niya. Ang mga peklat sa binti ni Bernard mula raw sa operasyon na ginawa sa kanya nung 1 taong gulang pa lang siya. Inoperahan po siya dahil may laman po nga kasi hindi rin pantay yung yung pagkakaano ng paa ko. Nakaapekto ba itong condition mo sa pag-aaral mo? Sa pagpasok po, tumigil pa ako. Grade 7 po ako. Hindi po maiwasan yung mga pagtitrip ng kaklase. Ganun ang sa kanya na binubuli siya. Malaki ang paa mo, malaki. Siguro siya rin naman nagkukwento sa akin na ganyan. Napansin ko rin na maliit ang daliri ni Bernard sa kaliwang kamay at kaliwang paa. Normal naman daw ang pagbubuntis sa kanya noon ni Nanay Nea. Wala, oo. Kasi nung binubuntis ko siya sa parang, siyempre yung bata, yung bilang isang nanay, yung kanyang paa kasi dito, sabi ko parang hindi ako makahinga. Ayun, lumabas siya, ay ganun pala, yung pala siya. Wala naman siyang sakit kasi pinanganak ko siya, ganun na talaga siya eh. Yun na talaga yung paa niya. Tinanggap na lang daw ni Nanay Nea ang naging kalagayan ng anak. Inalalayan at sinuportahan na lang niya si Bernard kapag may mga taong nambubuhay sa anak. Sabi ko, wag mo nang patulan. Kasi sabi ko, kung ano binigay sa iyo ng Diyos, tanggapin mo. Kasi mahal ka naman ng Panginoon eh. Sabi ko gano'n sa kanya eh. Kaya hayaan mo sila. Yung mga ganyan tao na walang magawa sa buhay. Sabi ko, mga bitter yan. Ano po ang naging hamon sa inyo sa pagpapalaki kay Bernard? Dahil sa ganyang kalagayan niya, hindi siguro niya kaya na bubulihin siya ng mga Kasi pag dumarating dito, iyak na lang yan siya eh. Hindi po ba kayo kinuwestiyon ni Bernard kung bakit gano'n siya pinanganak? Ay, hindi. Hindi siya ganun. Sabi ko, ikaw mag-aral ka lang mabuti kasi ganyan ang kalagayan mo. Kung hindi ka pa mag-aaral, walang mangyayari sa'yo. Dahil sa hirap ng buhay, naisipan ni Bernard na lumuwas ng Maynila para makapagtrabaho sana. Pero hindi umayon ang kapalaran sa kanya. Bakit ka pumunta ng Maynila? Sinundan ko po yung kuya ko para makita ko lang. Tapos parang hindi ko maano yung sa sarili ko, parang nagpakalat-kalat ako dahil nga dito sa problema sa bahay. Pag may nagbibigay rin naman po sa akin, yung tinatabi ko. Kasi pag tuwing gabi na, nagbibili na ako ng pagkain. Ganyan. Tapos maghahanap ako ng medyo safe na matutulugan. Tabiguman, ang karanasan daw niyang iyon ang tila nagpatibay sa kanya na hindi hadlang ang kanyang kalagayan sa kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Mas ginusto ko pa rin umuwi dahil kasi sa pamilya ko, sa Cebu. Kasi may malaman nila nandoon ako. Parang inisip ko na naman, dagdag na naman ang sakit ng ulo po. Siyempre, nasasaktan. Ninano ko na minsan tatago yung kuya niya, Ma, si Bernard, nandito sa Sabi ko, pauwiin mo. Kung dati raw itinatago niya ang kanyang kondisyon, ngayon, sa social media, hindi na nahihiyang ipakita ni Bernard ang kanyang binti.
Yan, good morning mga guys. Yan po, yan, nag-iisip na naman ako kung anong gagawin. Bakit ko ano po to itatago? Pag tuwing na ano din naman ng tao, nahalata rin naman kasi. Ba't hindi pantay ganyan sa isip ko? Pero hindi raw siya nakaligtas sa mga basher. Meron, sabi niya sa akin, ano yan, online libos? Sabi sa akin, gumagano sa akin. Sabi ko, di ko na lang siya pinapansin kasi may nagko-comment eh. Sabi ko, di ko naman siya, parang inalagay ko na sa sarili ko, parang mas natutuwa pa ako eh. Sige, ano lang kayo kasi natural lang sa tao yan kasi mga pambabash ko, okay lang yan. Natutuhan na nga raw ni Bernard na tanggapin ang kanyang kalagayan. Sa tulong din daw ng panalangin at suporta ng pamilya, handa na raw ipagpatuloy ni Bernard ang buhay. At ngayong nalalapit ang kanyang ika-24 na kaarawan, plano niyang bumalik sa pag-aaral. So, anong pangarap mo sa buhay? Katulad po sa kuya ko, maging IT na lang. IT po. Information technology. Okay lang naman po. Makain lang kami sa araw-araw. Okay lang. Anong birthday wish mo ngayon? Okay lang, maging maayos yung pamilya namin. Maging ano din yung buhay ko. Umayos pa. Sa tulong ng mga taong nag-aano sa akin, sumusuporta. Ang ano ko lang sa kanya, yung pakabait siya, gano'n na lang. Kailangan lagi na lang malalig sa Panginoon. Gano'n talaga ang buhay natin. Eh. Hindi naman kailangan natin ng lagi bang mahanda, wala naman tayong pera. Isang sorpresa naman ang aming handog para kay Bernard. Para kahit paano, makapaghatid ng ngiti para sa araw ng kanyang pinaghahandaan. Siyempre, hindi makakalimutan ng birthday na walang cake. Happy birthday, Bernard. Thank you po. Maraming salamat sa mga inspirasyon, mga binahagi mong kwento sa amin. At di rin makumpleto ang birthday cake na walang Low. kandila. Yan. Sana maging malakas. Sana huwag kang magpapabuli. Lagi lang tumawag sa Panginoon. Sana maging marami pang blessing na darating sa atin. Kahit na wala kang tatay. Siyempre, ganun talaga ang buhay eh. Masaya po. Kahit di po, wala po akong handa or masaya po. At least, nandiyan po yung pamilya ko. Wala silang mga sakit. So, anong plano mo ng ngayong 24 ka na? Move on? Move on lang po. Adjust lang kung ano yung dapat i-improve sa sarili po. Huwag magpapakaano sa mga taong laging negative at huwag po susuko sa outside. Sana mo ng buhay. Dahil hindi pa napapacheck up si Bernard ng kanyang mga magulang simula nung bata pa siya, ay dadali natin siya sa isang eksperto upang malaman natin kung ano ba talaga ang kondisyon ng kanyang binti. Hi Doc, good afternoon. Hello, good afternoon. Si Bernard po. Hello, good afternoon. May mga konting katanungan lang ako ha. Bakit mayroong suture site? May nasugat lang yan or ano? Naoperahan ko dati. Naoperahan. Anong dahilan ng naoperahan ka? May parang ano po siya, may sobrang laman. Ang tawag dyan, ang general term is lymphedema. No? Pwedeng one leg, pwedeng two legs, or pwedeng kung saan man. Ang lymphedema ay ang pamamaga ng isang bahagi ng katawan dahil sa ipong protein-rich fluid mula sa baradong lymphatic system. Ang ating lymphatic system ay network ng vessels, nodes at ducts na nagpapanatili ng fluid level sa ating body tissues. Nagsisilbi rin itong depensa ng ating katawan sa mga impeksyon. Kapag nagbara ito, magsasama-sama ang mga sobrang fluid sa ating blood vessels at may iipon sa isang parte ng katawan na kadalasan daw sa binti o braso. Ang pinakamarami namang dahilan sa mga taong may lymphedema, yung mga naoperahan o di kaya nag-radiation therapy na nasisira yung daanan ng circulation, ano? Yung mga naoperahan. Pwede ring may infection na tinatawag na parasitic infection na tinatawag nila filariasis. Ang filariasis naman ay isang uri ng neglected tropical disease na mula sa lamok na may bitbit na parasitic roundworms. Ang roundworms o filarial worms na ito ay namamahay sa ating lymphatic system at kapag dumami ay nababarahan nito ang blood vessels kaya magkakaroon naman ng lymphedema.
Pero sa kaso raw ni Bernard, maaari daw na congenital ang kanyang lymphedema. Ibig sabihin, ipinagbubuntis pa lang siya, maaaring nagkaroon na ng problema sa kanyang lymphatic system. Nung napansin mo yung kamay mo nung maliit ka, ganito na. O, part ng congenital anomaly niya. So, more of congenital ito. Kasi may iba siyang congenital na deformity. Malamang congenital problem din yung lymphatic circulation niya. Hindi maganda ang daloy. Sa lymphatic circulation, minsan pinanganak silang may problema sa pagdaan ng lymphatic fluid. So, congenital sa kanya. Para makasiguro rin kung filariasis ito o hindi, sasailalim pa rin sa blood test ni Bernard para makita kung may parasitic worm sa kanyang katawan na kailangang gamutin at patayin. Para hindi pa maapektuhan yung ibang parts ng katawan niya. And then, ituloy natin yung intervention natin na mabawasan ng mag-improve yung flow ng lymphatic fluid mo. Nagbigay naman ng ilang payo si Doc para kahit papaano dumalo yung dugo sa paa ni Bernard. Ang pwede natin gawin dyan is parating nakaangat yung binti mo para tumulong sa pag-drain ng lymphatics. Surgery naman is last resort naman yun. Pwede rin yung titipto ka, ganon. Ayos naman po ako na nalaman ko na yung ng sakit ko. Tapos, ayun nga po, sa Bakit? diba? Don't worry. Hindi naman cancer yan, kaya mahaba yung buhay mo. Affected ka lang sa itsura at saka sa discomfort. Yung sa sakit ko nga po, ayun nga po, nalinawan ako yung sa kung paano maanahan to kasi patagal ko na gusto ipatingin sa to din sa doktor kung ano yung pinaka kong sakit. Sa panibagong taon ng buhay ni Bernard, hatid nito ay pag-asang kayanin niya ang mga susunod niyang hakbang at pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Ako, si Luisito Santos, kasama sa isang brigada.